Batay sa totoong kwento noong 1957, nagsimula ang pelikula noong kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Soviet Union. Noong panahong iyon ang dalawang bansang ito ang tanging may kakayahang gumawa ng mga bombang nuclear. At lihim na nakikibahagi sa isang karera na nagpapadala ng mga agent upang subaybayan ang mga kakayahan ng bawat isa. Sa gitna ng tensyon na ito, lumitaw ang isang banayad na matanda na nagngangalang Rudolph Abel. Kahit na siya ay tila ordinaryo, siya ay sa katunayan ay isang special agent ng Soviet. Nang hapong iyon, nakipag-meeting siya sa isang kasamahan sa isang parke. Mula sa sandaling umalis siya sa kanyang apartment, ang kanyang mga galaw ay sinusubaybayan ng ilang mga agent ng CIA. Sa ngayon ay hindi pa napapatunayan ng Estados Unidos na siya ay isang espiya ng Soviet, kaya ang CIA ay may ilang mga agent na sumusunod sa kanya kahit saan siya pumunta. Siyempre alam ni Abel ang pagsubaybay na ito, ngunit siya ay nananatiling ganap na kalmado. Matapos kunin ang isang lihim na barya mula sa kanyang kasamahan, pumunta si Abel sa kanyang apartment. Lumitaw na ang kanyang lugar ay napapaligiran ng CIA, kaya pinili niyang buksan ang lihim na mensahe doon. Ang mensahe ay nakatago sa loob ng barya, na isang paraan na ginagamit niya upang makipagpalitan ng mga mensahe sa kanyang mga kontak. Sa kasamaang palad, mabilis siyang nahanap ng CIA at walang pag-alinlangan na sinira ang pinto sa kanyang silid. Sa halip na magpanik, pinananatili ni Abel ang kanyang pagkilos bilang isang mahinang matanda. Pasimple, siyang umarte na parang katatapos lang ng kanyang gawain sa inidoro. Dahil hindi siya nagbigay ng kapaki-pakinabang na mga sagot, nagsimulang maghanap ang mga agent sa silid. Sa kabutihang palad, nagawa ni Abel na sirain ang lihim na mensahe bago nila ito mahanap. Ipinakilala sa pelikula ang pangunahing karakter, isang kilalang abogado na nagngangalang James Donovan. Nagtatrabaho siya sa isang law firm na binigyan ng mandato ng gobyerno na mabigyan ng legal na depensa para kay Abel. Ito ay dahil kahit nahuli ng Amerika ang espiya, hindi sila maaaring magpataw ng hatol ng walang angkop na proseso. Kaya naman tinanong nila ang law firm kung saan nagtatrabaho si James para makapagbigay ng abogado. Dahil sa dalubhasa si James sa batas, at ang kaso ay isang bagay na kriminal. Una niyang tinanggihan ang alok, at sinabing wala ito sa kanyang kadalubhasaan. Gayunpaman, sadyang pinili siya ng gobyerno dahil alam nilang si Abel ay mahahatulan na nagkasala. Nais lang nilang matiyak na natupad ang legal na proseso. Ang balita tungkol kay James na kumakatawan sa isang especially iya ng Soviet ay mabilis na kumalat at lahat ay nagsimulang magtanong ng parehong tanong. Bakit kailangan ng isang especially iya ng depensa? Dahil sa kahihiyan sa kaso, una itong itinago ni James sa kanyang asawa, ngunit ang sikreto ay nabunyag sa kalaunan ng isa sa kanyang sariling mga kasamahan. Binisita ni James ang bilangguan upang makipagkita kay Abel at nagsimulang magtanong ng sunod-sunod na mga tanong, umaasang makahanap ng legal na paglalabag sa proseso ng pag-aresto sa kanya. Ikinwento ni Abel kung paano siya pinigil ng CIA at nag-alok ng malaking halaga ng pera para ipagkanulo ang kanyang bansa, isang alok na sa huli ay tinanggihan niya. Inakala ni Abel na si James ay isa lamang tinatawan ng gobyerno na ipinadala para gumawa ng bagong alok. Nagulat siya nang makitang sa milyon-milyong Amerikano, mayroong isang abogado na tunay na nagsisikap na ipagtanggol siya, kahit na si Abel mismo ay handang harapin ang parusang kamatayan. Nang gabi ring iyon, tinipon ng CIA ang ilan sa pinakamahusay na batang piloto ng bansa sa isang hotel para sa isang polygraph test. Pagkalampos nilang lahat, pumasok sa kwarto ang isang agent para magbigay ng briefing. Ibinunyag niya na opisyal na silang na-recruit ng CIA at ang una nilang assignment ay lumipad sa teritoryo ng Soviet upang subaybayan ang isang lokasyon na pinaniniwalaan na isang nuclear facility. Upang makalampas sa hangganan, naghanda ang gobyerno ng isang espesyal na sasakyang panghimpapawid para sa kanila. Direkta at seryoso ang briefing ng mga agent, na nagsasabi na sila ay nakikibahagi sa isang digmaan, na sila ay magtitipan ng katalinuhan tungkol sa kaaway, at na hindi sila maaaring mabaril o mahuli. Sa kabilang panig ng bayan, si James ay nasa courthouse nakikipagpulong kasama ang hukom na mamumuno sa kaso. Humingi siya ng extension para makapagpahinga ng mas masusing defense motion, ngunit ang kanyang kahilingan ay tinanggihan. Itinuturing ng hukom at ng iba pa na kakaiba ang mga aksyon ni James, dahil naniniwala ang lahat na walang kabuluhan na ipagtanggol ang isang espiya na malinaw na banta sa pambansang seguridad. Nang gabing iyon, sa pagbuhos ng ulan, sinusundan siya ng hindi kilalang lalaki. Nang makakita siya ng pagkakataon, mailis na nagtago si James sa likod ng isang sasakyan. Ang misteryusong figure ay isang agent ng CIA na nagngangalang Hoffman. Naruroon siya para magtanong tungkol kay Abel, dahil walang resulta ang mga interogasyon ng CIA at umaasa silang mahikayat ni James ang espiya na magsalita. Sa halip na tumulong, si James ay nagturo sa agent na inakusahan siya ng isang ilegal na paglabag.
Makalipas ang ilang sandali, ipinakilala ang 4 na piloto. Ang sasakyang panghipapawid na ito ay idinisenyo upang lumipad sa taas na 70,000 na talampakan, isang taas kung saan walang radar sa mundo ang makakadetect nito. Ang advanced na sasakyan ay nilagyan din ng ilang mga espesyal na kamera upang kunan ng larawan ang teritoryo ng kaaway. Si James ay muling pumunta sa hukom upang hilingin na suriin ang kaso. Ikinatwiran niya na ang pag-aresto kay Abel ay ginawa ng walang valid na warrant. Ngunit kahit na tama ang kanyang argumento, nagpa siya ang hukom na magpapatuloy ang kaso. Ang desisyon ni James na ipagtanggol ang isang espiya ng Soviet ay nagdulot ng malawakang kontrobersya. Kinwestiyon ng kanyang anak na nasa elementary ang mga aksyon, at sa tuwing sasakay si James sa tren papunta sa trabaho, tinatitigan siya ng mga tao, tinatrato siyang parang taksil. Matapos ang ilang mga pagdinig sa korte, sa wakas ay napatunayang nagkasala si Abel sa lahat ng kaso. Inaasahan ng lahat na hahatulan siya ng kamatayan. Kaya naman, parehong nadismaya at nag-alala si James sa magiging kapalaran ng kanyang kliyente. Naniniwala siya na kahit isang espiya si Abel, hindi likas na mali ang kanyang mga aksyon. Isa lang siyang sangla na inilipat ng kanyang bansa. Ang kaseryosohan ng paghawak ni James sa kaso ay nagpaalala kay Abel ng isang partikular na tao, isang matandang kaibigan ng kanyang ama. Ikinwento ni Abel na noong siya ay bata pa at ang kanyang nayon ay sinalakay ng mga kalaban na sundalo. Itong kaibigan lang ang naglakas loob na lumaban. Siya ay brutal na binugbog, ngunit sa tuwing sasaktan siya ng mga ito, tumatayo siya pabalik. Sa huli ay itinigil ng mga sundalo ang pambubugbog at hinayaan siyang mamuhay bilang isang nakatayong tao. Ang kwentong ito ay paraan ni Abel para sabihin kay James na hindi siya masisira sa ilalim ng pressure. Kinaumagahan bago ang hatol, pumunta si James sa bahay ng hukom upang gumawa ng pangwakas na pakiusap. Ipinaliwanag niya na hindi lang Amerika ang bansang may mga espiya at mayroon din silang mga intelligence agent na nag-ooperate sa ibang bansa. Malaki ang posibilidad na ang isa sa kanilang mga agent ay mahuhuli balang araw. Sa oras na iyon, ang Amerika ay mangangailangan ng isang bagay na ikakalakal. Dahil dito, ang paghatol kay Abel ng kamatayan ay hindi isang matalinong desisyon. Dumating ang araw ng paghatol, at ang lahat ay sabik na marinig ang desisyon ng hukom na umaasa sa hatol ng kamatayan. Gayunpaman, nang basahin ang hatol, matagumpay na naimpluwensyahan ng payo ni James ang hukom. Si Abel ay hindi hinatulan ng kamatayan, sa halip ay habang buhay sa bilangguan. Ang desisyong ito ay sinalubong ng napakalaking sigaw ng publiko. Sa halip na masiyahan sa kinalabasan, binalak ni James na iapela ang hatol. Agad na tinutulan ng kanyang mga kasamahan at maging ang kanyang asawa ang ideya dahil naging paras na sila sa komunidad dahil sa kaso. Si Abel mismo ang nagpayo kay James na huminto, nagbabala sa kanya na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Naging totoo ang babala noong gabing iyon nang ang bahay ni James ay inatake ng hindi kilalang mga asalan. Nang dumating ang mga pulis, hindi sila nakatulong. Sinisi pa nga siya ng ilan sa pag-atake, nagtatanong kung bakit niya ipagtatanggol ang isang taksil. Ang mga kapitbahay ay pumanig din sa mga pulis, at tinatrato si James bilang isang outcast. Pagbalik sa mga piloto, binigyan sila ng huling briefing kung paano ay activate ang self-destruct feature sa kanilang sasakyang panghimpapawid. Dahil ang teknolohiya ay isang lihim, hindi nila maaaring hayaang mahulog ito sa mga kamay ng kaaway. Ang bawat piloto ay binigyan din ng isang kapsula ng lason na gagamitin kung sila ay nahuli. Nang kumpleto ang lahat ng paghahanda, isang piloto na nagngangalang Gary ang ipinadala sa misyon upang subaybayan ang teritoryo ng Soviet. Kasabay nito, sa kabila ng matinding pressure mula sa lahat ng panig, inapela ni James sa Korte Suprema ang paghatol kay Abel. Dito naging malinaw kung bakit siya naging matigas ang ulo sa kaso. Para kay James, hindi na ito tungkol sa batas o politika. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Masyadong matagal ang Cold War, at maraming agent ang nasawi. Naniniwala si James na ang pagtrato sa isang kaaway ng patas ay hindi isang kahinaan, ngunit isang paraan para sa Amerika na magpadala ng mensahe na nais nitong makahanap ng paraan upang wakasan ang labanan. Pagkalipas ng ilang oras, matagumpay na nakapasok si Gary sa airspace ng Soviet at nagsimulang mangalap ng katalinuhan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng paglipad, ilang missile ang biglang tumama sa kanyang eroplano. Ang mga hula ng Amerika ay ganap na mali. Ang Unyong Soviet ay nakabuo ng isang sistema ng radar na may kakayahang tumukoy ng sasakyang panghimpapawid sa taas na 70,000 talampakan. Sa kanyang misyon na isang kabuuang kabiguan, sinubukan ni Gary na i-activate ang self-destruct system, ngunit ang kanyang upuan ay naalis at siya ay itinapon sa himpapawid, hindi natapos ang proseso. Bumalik sa Amerika, ang Korte Suprema ay naghatid ng hatol nito na pinaninindigan ang nakaraang desisyon. Si Abel ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
Sa kasamaang palad para kay James, ang kanyang profesional na reputasyon ay nasira na ngayon, at wala na siyang mahanap na sinumang gustong kumuha ng kanyang mga serbisyong legal. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita si Gary na nahuli ng mga Sobyet at agad na dinala sa paglilitis dahil sa pag-espiya sa Unyong Sobyet. Hinatulan siya ng hukom ng 10 taon sa bilangguan. Ang pinakamalaking problema ay hindi humingi ng tulong si Gary mula sa Amerika, dahil ang gobyerno ay tumanggi na kilalanin ang kanyang pag-iral mula pa sa simula. Di nagtagal, ipinatawag si James upang makipagkita sa direktor ng CIA upang talakayin ang paghuli kay Gary. Laking gulat ng ahensya na nabigo ang operasyon. Ang naunang hula ni James ay napatunayang tama, dahil ang Unyong Sobyet ay nag-alok ng isang pagpapalitan ng bilanggo. Nangako silang palayain si Gary kung ibabalik si Abel sa kanilang bansa. Hindi nais ng dalawang bansa na maging publiko ang palitan, kaya ito ay magaganap sa silangang Alemanya. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nahati ang Alemanya sa dalawang bahagi. Ang silangan ay isang komunistang estado habang ang kanluran ay isang liberal na demokrasya. Ginawa nitong perpektong tagpuan para sa mga kinatawan mula sa parehong bansa. Napili si James bilang sugo, ngunit hindi siya pupunta bilang opisyal ng gobyerno, kundi bilang abogado ni Gary. Ang dalawang bansa hanggang sa dulo ay tumanggi na kilalanin ang kanilang mga lihim na aksyon at ginagamit ang mga legal na serbisyo ni James bilang isang kalasag. Kailangang ilihim ni James ang misyon sa lahat, pati na sa kanyang asawa. Nagsinungaling siya, sinabi sa kanya na pupunta siya sa isang business trip. Sa Germany, partikular sa Berlin, kung saan itinayo ang isang pader upang paghiwalayin ang East at West Germany. Bago natapos ang pader, isang Amerikanong estudyante na nagngangalang Frederick ang sumugod sa bahay ng kanyang kasintahan, sinusubukang kumbansihin siya na lumipat sa kanluran. Ngunit pagdating nila sa hangganan, nagsara na ang checkpoint, dahil si Frederick ay isang American citizen. Sinubukan niyang ipaliwanag sa mga gwardya na siya ay may karapatang tumawid. Sa halip na palampasin siya, naghinala ang mga gwardya at inaresto siya bilang isang espiya. Sa kanyang pagdating sa Berlin, nakatanggap si James ng briefing para sa susunod na araw na pagpupulong. Pupunta siya sa embahada ng Sobyet sa silangang Alemanya upang makipagkita sa isang abogado na nagngangalang Vogel. Ang Unyong Sobyet ay gumagamit ng parehong estratehiya gaya ng mga Amerikano, na naghirang ng isang abogado upang pangasiwaan ang palitan. Nalaman din ni James na ang isa pang Amerikano, si Frederick, ay nahuli sa East Germany. Gayunpaman, sinabi ng gobyerno ng US kay James na tumutok lamang sa pagpapalaya kay Gary at huwag pansinin si Frederick. Kahit tahasan na siyang binalaan, pakiramdam ni James ay hindi niya kayang iwanan ang estudyante, lalo na't malinaw na binata lang siya na nahuli sa hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan, sumakay si James ng tren papuntang East Germany. Pagdating niya sa istasyon, kailangan niyang dumaan sa isang checkpoint na napakahaba ng pila. Napilitan siya ng oras, kumuha siya ng pagkakataon at direktang nakipag-usap sa mga gwardya upang payag ang magpatuloy. Dahil hindi opisyal na kinatawan ni James ng gobyerno ng US, walang agent ng CIA ang pinayagang samahan siya. Sa kanyang paglalakbay, sinalubong siya ng isang grupo ng mga tulisan na nagbanta na bugbugin siya kapag hindi niya ibibigay sa kanila ang kanyang Amerikana. Matapos malampasan ang mga hadlang na ito, sa wakas ay dumating si James sa embahada ng Sobyet. Agad siyang itinuro sa isang silid kung saan naghihintay ang 3 tao, na sinasabing asawa, anak, at pinsan ni Abel. Gayunpaman, alam ni James mula sa isang nakaraang babala mula mismo kay Abel na ang mga taong ito ay hindi kanyang pamilya, ngunit sa katunayan ay mga agent na nagbabalat kayo. Di nagtagal, lumitaw ang isang opisyal ng embahada ng Sobyet na nagngangalang Ivan at nagsimula ang pulong. Kapansin-pansin, si Vogel ay wala kahit saan. Siya ay isang abogado para sa silangang Alemanya at ang mga Sobyet ay hindi nais na siya ay masangkot sa mga negosasyon. Ang politika ng sitwasyon ay komplikado, ngunit si James ay hindi nababahala tungkol doon. Ang tanging inaalala niya ay kung kailan isasagawa ang pagpapalitan ng bilanggo dahil siya ay naiinip at gusto nang umuwi. Sa puntong ito, tila naghinala pa rin si Ivan kay James. Nagulat siya sa pagiging walang tiyaga ni James, iniisip kung ang mga Amerikano ay sabik na mabawi si Gary dahil nagtataglay siya ng ilang mahalagang lihim na impormasyon. Ngunit matagumpay na nailihis ni James ang lahat ng kanyang mga hinala. Sa pagtatapos ng pulong, iginiit ni James na isama ang pangalan ni Frederick sa listahan ng palitan ng bilanggo. Ipinaliwanag ni Ivan na wala ito sa autoridad ng Unyong Sobyet. Kung nais niyang ituloy ito, kailangan niyang makipagkita kay Vogel, ang sugo mula sa silangang Alemanya. Sa wakas ay nakipagkita si James kay Vogel at nagsimula ang mga negosasyon upang matiyak ang pagpapalaya kay Frederick. Una nang hiniling ni Vogel na formal na kilalanin ng Estados Unidos ang East Germany bilang isang bansa.
Sinabi ni James na wala siyang awtoridad na gawin iyon dahil hindi siya opisyal na kinatawan ng gobyerno. Nagkaroon ng ideya si Vogel na nagsasabing palayain nila si Frederick pagkatapos mapalaya si Abel. Sumang-ayon kaagad si James na makita ito bilang isang dalawang para sa isang palitan. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi pa alam ni Vogel ang buong kasunduan sa pagitan ng Amerika at Unyong Sobyet. Kaya't nang bumalik si James sa kanyang hotel, binalaan siya ni Agent Hoffman na ang deal ay masyadong maganda para maging totoo. Hinulaan niya na malapit nang mapagtanto ni Vogel ang kanyang pagkakamali at kung gagawin niya ito, dapat tanggalin ni James ang pangalan ni Frederick mula sa palitan. Kasabay nito, si Gary ay iniimbestigahan ng militar ng Sobyet. Halos gabi-gabi siyang dinadala sa isang silid at pinagtatanong, pinapahirapan pa, ngunit ayaw niyang sumagot. Kinabukasan, nakipagkita si James kay Ivan para i-finalize ang oras at lokasyon ng pagpapalitan ng bilanggo. Naging maayos ang lahat hanggang sa nakatanggap si James ng mensahe mula kay Vogel na nagsasabing kinansela ang paglaya ni Frederick. Ang hula ni Hoffman ay nagkatotoo. Paulit-ulit na sinubukan ni James na hikayatin si Vogel, kahit na pinilit siyang samahan siya sa isa pang pagpupulong upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagalit si Vogel, sa paniniwalang ang East Germany ay ipinagkanulo ng backroom deal sa pagitan ng mga Sobyet at ng mga Amerikano. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, sinadyang ibinaba ni Vogel si James sa isang restricted area kung saan agad siyang pinigil ng mga pulis para sa pagtatanong. Matapos ang ilang oras sa kustodiya, pinalaya si James. Habang naglalakad siya pabalik, nakakita siya ng nakakasakit ng damdamin na tanawin. Pinagbabaril ang mga tao habang sinusubukan nilang tumawid sa pader ng hangganan. Kinaumagahan, iniulat ni James ang kinalabasan ng pulong kay Agent Hoffman. Natuwa ang CIA dahil ang priority lang nila ay ang mabawi si Gary. Gayunpaman, determinado pa rin si James na palayain si Frederick. Sa isang stroke ng kapalaran, nalaman niya na isang mataas na ranggo ng East German General ang gustong makipagkita sa kanya. Nang dumating si James, tahasang iminungkahi ng general na kanselahin ni James ang kasunduan sa Unyong Sobyet. Kung pumayag siya, pakakawalan nila si Frederick. Nagtalo ang general na dapat ituon ng Amerika ang pagpapalaya sa isang inosenteng tao sa halip na pagtakpan ang naudlot nitong Operasyong Panektik. Pagkatapos ay tinawag ang general para sa isang pulong, na iniwan si James na maghintay ng maraming oras, bagaman sa kalaunan ay hindi na bumalik ang general. Bago umalis, nagbigay ng mensahe si James sa pangkalahatang kalihim. Kung tatanggi ang silangang Alemanya na palayain si Frederick, tatanggihan ng Amerika na ibalik si Abel sa Unyong Sobyet. Magagalit ito sa mga Sobyet at masisisi nila ang East Germany sa pakikialam sa deal. Galit na galit si Agent Hoffman sa mga aksyon ni James, sa paniniwalang nailagay niya sa panganib ang buong palitan. Pero noong gabing iyon, nagbunga ang sugal ni James. Sumang-ayon ang mga East German sa dalawa para sa isang deal. Ang palitan ay magaganap sa dalawang magkaibang lokasyon kung saan sisanduhan ng isa sa mga partidong Amerikano si Frederick malapit sa Berlin Wall. Kinaumagahan bago sumikat ang araw, dumating sina James at Agent sa isang tulay, ang kanilang itinalagang tagpuan. Hindi nagtagal ay sumunod si Abel, nagulat nang makita ang sarili niyang abogado na nagsisilbing tagapamagitan para sa palitan. Nang dumating ang panig ng Sobyet, ang kapaligiran ay naging lubhang tense, dahil ang isang pagkakamali ay maaaring maging isang bloodbath. Ang magkabilang panig ay may mga sniper sa lugar upang protektahan sila mula sa malayo. Sa kabila ng panganib, si James ay nanatiling walang kibo. Mas nag-aalala siya sa magiging kapalaran nila ni Abel sa kanyang pag-uwi. Bago magsimula ang palitan, pinahintulutan ang bawat panig na kilalanin ang bilanggo nito. Dinala ng mga Amerikano ang isa sa mga kaibigan ni Gary upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Malapit nang mangyari ang palitan. Ngunit hindi pa nagpapakita si Frederick. Iginiit ni James na maghintay sila. Ngunit mahigpit siyang tinutulan ni Hoffman, sa takot na magbago ang isip ng mga Sobyet. Sa isang nakakagulat na turn, tumayo si Abel sa tabi ni James, handang harapin ang muling pagkakulong kung nangangahulugan ito ng pagsunod sa mga utos ng kanyang abogado bilang isang paraan ng pagbabayad. Muling nagbunga ang pagpapasya ni James. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Vogel kasama si Frederick. Nang matiyak nilang ligtas na si Frederick, nagsimula ang palitan ng bilanggo. Bago humiwalay, nagpasalamat si Abel kay James at binigyan siya ng regalo, isang painting. Kanina, habang naghihintay sila, si Abel ay nagbigay ng pahiwatig kay James tungkol sa kanyang hinaharap sa Unyong Sobyet. Kung siya ay nakaupo sa likod ng kotse, ito ay isang magandang senyales. Ngunit kung siya ay pinaupo sa harap, ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib. Sa pagtatapos ng palitan, nanindigan si James, nagmamasid hanggang sa matiyak niya ang magiging kapalaran ni Abel.
Buti na lang at iginiya si Abel na maupo sa likuran, ibig sabihin ay naligtas ang kanyang buhay. Habang paalis siya, si Gary ay mukhang malungkot. Siya ay itinuturing bilang isang kabiguan ng militar na tanso para sa kanyang nahuli na misyon. Sa kabila ng kanyang lakas ng loob sa kanyang interogasyon, inalok siya ni James ng aliw. Nang tuluyang makauwi si James ay malugod siyang sinalubong ng kanyang asawa, na walang ideya sa kanyang pinagdaanan. Malalaman niya at ng kanyang pamilya ang katotohanan sa araw na iyon nang ipahayag ng isang balita sa telebisyon ang matagumpay na pagbabalik ni Gary at Frederick. Ipinakilala ng gobyerno sa publiko ang himala sa kabayanihan ng isang abogadong nagngangalang James Donovan. Ang mga taong minsan ay hinamak si James ngayon ay pinuri siya bilang isang bayani. Ngunit para kay James, hindi mahalaga ang opinyon ng publiko. Ang mahalaga ay manatili sa tamang landas. Dahil sa kanyang tagumpay sa mga negosasyon, si James ay hinirang ng maglaon ng Pangulo upang maging opisyal na negosyador ng gobyerno para sa pagpapalaya ng 1,113 Amerikanong bilanggo sa Cuba. Muli siyang lumampas sa lahat ng inaasahan, matagumpay niyang nakuha ang kalayaan ng 73 bilanggo, na karamihan ay mga babae at bata. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.